Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union at tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Sa ngalan po ng ating program host na si Ms. Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din sa flagship station ng PBS-BBS Radio Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pangunguna naman ni RP1 Manila Station Manager, Mr. Alan Alianige. Tuwing linggo, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 po. Special shoutout po sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Noong nakaraang linggo po ay tinalakay natin ang alamin at ipaglaban ang iyong karapatan kasama ang AMOSUP Legal Department. Muli maraming salamat sa ating mga resource speakers na sina Attorney Mickey Escarilla, AMOSUP Legal Counsel, at si Mr. Jayton Pineda, AMOSUP Senior Paralegal. Ngayong araw isang napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang shipboard training at ang kahalagahan nito sa mga kadete? Alam naman natin na ang mga Pilipino ang number 1 pagdating sa seafaring sa buong mundo. Tayo ang may pinakamaraming bilang, in demand at hinahangaan dahil sa sipag, husay at galing ng ating kapwa Pilipino. Kaya napakalaga na maayos ang training ng ating mga kadete para mapanatili natin ang tiwala at respeto ng buong mundo sa mga Pilipinong mandaragat. Kaya't mahalagang maintindihan po natin kung paano hinuhubog ang kanilang kaalaman, kakayahan at karakter bago sila ganap na maging opisyal sa barko. At para tulungan tayong mas mapalalim ang ating kaalaman, makakasama po natin ang on-board training supervisor ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAPAP. Siya po ay nanggaling pa po sa Mariveles, Bataan at bumiyahe po ng 3 oras po. 4 hours. Okay po, so let us all welcome po Miss Riza Cruz. Ma'am, welcome po to Alagang Amosup. Hi ma'am, good afternoon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig and thank you so much po for having me here in your radio program, Alagang Amosup. Ayan ma'am, so simulan na po natin ang ating talakayan, no? So, bilang on-board training supervisor po ma'am, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano nga ba ang tinatawag na shipboard training para po sa mga maritime students? Okay, so first of all po, ano po ba yung trabaho namin? So, on-board training supervisor po, obviously, sinusupervise namin kung nagagampanan ni cadet yung kanyang shipboard training. So, ang shipboard training po ay isang requirement ng isang kadete na nagte-take up ng BS or Bachelor of Science in Maritime Transportation or Bachelor of Science in Marine Engineering. So, kailan po niya kinukuha ang shipboard training? Kinukuha po niya ang shipboard training after at least 2 years of CCI or completion of classroom instruction. Yung iba naman po, after 3 years ng kanilang completion or classroom instruction. Ito po ay requirement ng STCW in preparation para makapag-opisyal sila. So basically, shipboard training po is a practical on-the-job experience po ng kadete. O ayan po, ma'am. So, ano naman po ang layunin ng shipboard training at ano ang kahalagahan nito sa mga kadeta po bilang future officers, ma'am? Lapit lang po natin yung... I'm sorry. Okay lang. Okay po. Ang kahalagahan po ng shipboard training natin, Sige po. okay,
So first po, unahin natin siguro ano yung basis nung shipboard training. Saan siya nanggaling? Bakit siya kailangan? So ang shipboard training po ay nakabase sa STCW or yung Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Ang importance po nito, dito po natin ini-incorporate si cadet dun sa actual na operasyon ng isang vessel para makita nila or ma-familiarize sila kung ano yung itsura ng kanilang magiging future job on board. So basically, ito po ay isang crucial component ng isang maritime education. And dito natin ibinibigay sa kanila yung chance to develop their competence. Yun po yung kanyang importance. So, ano ka lang ma'am, no? So, para po sa kalaman din ng ating mga tagapakinig, kayo rin po ay graduate po na ng MAAP? Yes. Batch? Batch 2013. And ano po yung naitapos yung course doon, ma'am? A Bachelor of Science in Marine Engineering. So, ayan po, no? So, bilang isang onboard supervisor, mahalaga rin po na personal dream po ninyong naintindihan kung ano po ba yung layunin. So, mas maganda po na mas naibabahagi niyo po sa inyong mga estudyante. Yes, kasi pinagdaanan ko, so nakita ko kung ano yung challenges ng nagtitraining ka, and then nakita ko rin siya on the actual after nung shipboard training, nung nag-level up na ako. It's like, parang nagkaroon ako ng personal responsibility na gusto kong sa susunod, dapat yung training ng kadete na kasama ko ganito. So, yun po. So, nakita ko siya first hand, kung anong kailangan nila, mga ganyan. So, based po dun sa shipboard training nyo nung kayong kadete pa lang, tingin nyo po ba na nag-improve yung ang training these days? Yes. Opo. Lalo na, ma-share ko lang sa atin, sa MAAP. Dati meron lang tayong isang training ship. Ngayon, 2 na siya. Yes. And then ngayon, at least nakakapag-board tayo ng hundreds. So, combine na po yan, ma'am. Opo, combined na siya. So, kumbaga, nape-prepare natin sila bago pa natin sila dalhin international level. And then sa domestic level, meron tayong mga STO, Shipboard Training Officer. Bukod pa po yun dun sa actual crew ng barko. So, ngayon, which is better kasi mayroon tayong officers na focus lang siya para i-train lang si cadet. Wala siyang ibang maintenance job. Kumbaga, nandun lang siya talaga mainly to support the academic part and practical part ng shipboard training. Okay, so maganda po na hiwalay po siya. Focus lang siya sa practical po ng mga cadets. Kasi po sa international level, aminin natin hindi naman kasi natin mapipilit si officer na turuan mo si cadet. Kasi hindi naman yon ang work niya eh. Ang work niya talaga is para dun sa operation ng barko. So, dun pa lang po, medyo mahirap na yon para dun sa part ni cadet na sumampa siya dun, hindi niya alam anong gagawin. So, ito naman si officer, sa kanya, ang part ko lang dito is mag-maintain, mag-operate, patakbuhin yung barko. So, sa actual na trabaho po sa barko. Actual na trabaho. Si cadet po ay may sinusundan siyang training records. Kailangan niya yung ma-complete to comply the BS. So, hindi nga natin, yun nga, hindi masasabi natin na mahihirapan si cadet maka-accomplish. Unlike kapag binigyan natin siya ng initial na domestic experience na merong shipboard training officer, at least makikita natin, mapapakita natin sa cadet, ganito mo siya gagawin. Mm-hmm. So, kapag pinakawalan ka namin, pagdating mo ng international, kailangan meron kang initiative to do it on your own and ask your officers to help you accomplish the task listed in your training record book. Ayan, so dapat talaga fully equipped mo, no, para ano po sila, knowledgeable sila on board, na parang hindi nga naman sila dapat like, instead of manning the ship, focus po sila dun sa work po nila on the job. Sige, so dumako naman po tayo, ma'am, sa inyong kaarasan. Ano po ang mga kadalasang hamon o pagsubok na kinakaharap ng mga kadete habang nasa barko, at paano sila pinaghahanda at sinasanay ng MAAP para malagpasan po yung mga ito? Okay. So, dito po tayo sa medyo current na. In any shipboard training naman, no, siguro in any on-the-job training, meron talaga mga challenges yan. But as a practice sa ating MHEI po,
meron tayong binibigay sa cadet na evaluation form na fill out ni cadet yon para sabihin sa atin ay yung mga naging challenges niya. Commonly, ang nagiging sagot po niyan, cultural differences. Yan. Yung age. Kasi, ang dinadatnan po ng youngsters natin is veterano. Opo. So, yung culture nila sa pagbabarko na ahead dun sa youngster, magkaiba eh. Yes. And then, syempre, nandyan yung gender stereotypes. Madalas po nagiging problema kadalasan ng mga kababaihan and LGBT members, yung gender stereotypes po. So, paano natin sila ini-equip? Sa MAAP po kasi meron tayong tinatawag na Department of Midshipman Affairs na responsible for character development ng kadete. So, dun pa lang, napapractice na natin si cadet. So, anong magiging una niyang challenge dun pagpasok niya? Nahihiwalay natin sila sa parents. So, yung challenge na yun, kasama yun sa pagbabarko eh. Yung sanay ka bang mahiwalay ka sa family mo? Yes, So, dun pa lang. Diba? Parang isolation mo yun. Hindi naman siya isolation per se, pero, di ba, yung mga bata na yun, hindi na sila, mahirap sa kanila na mahiwalay sa family. Even before naman. Pero, another challenge dyan is separation sa mobile phones. Yes. Yun. So, strict po ba sa MAAP? Bawal po ang mobile phones? may araw naman, ma'am, na pwede. Meron namang araw na hindi talaga pwede. But still, they're given a chance to communicate sa kanilang family. Yun. So, asa na po tayo? Other than the separation, character development po, no? Pagpasok nila doon, binibigay po ni Department of Midshipman Affairs ang kanilang training na ma-develop ang kanilang character para in the real job or pagpasok nila sa pagbabarko, kahit paano meron na silang tibay somewhere to face those challenges. And on top of that, other than the Midshipman Affairs practice, nagbibigay din po tayo ng mga seminar. Yan. Para team building, mga ganyan. Or awareness. Para i-deliver natin or impart natin dun sa mga cadets. Ano yung current ngayon na kinakaharap ng mga nauna sa inyo? Na possible nyong kaharapin at paano nyo yon haharapin just in case. Yan, may mga ganyan po tayo. Usually, ma'am, sponsors minsan ang nanghihingi ng tawag nito, time or date. Nire-request nila yon para i-deliver din nila. Yun po yung kagandahan sa mga sponsors natin. Talagang nag-share sila ng updates and then nagbibigay din sila ng solutions. Kasi nakikita nila first hand eh. Naging challenge nila dun sa company. So, iisipin din nila, paano yung kadete ko kapag sumampatas kaharapin niya to, kailangan equipped siya. Yes. Yun po. So, tayo as MHEI, as a part of it, tinutulungan natin sila, ina-assist natin silang i-deliver kung ano man training yung gusto nila para dun sa cadet or seminars. Opo. So, ganyan po, napakaganda ng mga, may relationship kayo with the sponsors, then cadets, and us po sa MAAP. The institution po ng Maritime Institution. So, dumako naman tayo, ma'am, sa paano po nasisiguro ng MAAP na ang training na natatanggap ng mga kadete ay angkop sa mga international standards at industry requirements at sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa industriya. Paano sinisiguro ng MAAP na updated po ang ating mga training para po ay sila ay globally competitive, lalo ng ating mga kadete ay international po natin sila pinapadala, ma'am. Yan. Okay. So, basically po, ang requirement ng isang MHEI ay kailangan sumusunod ka sa international standard, which is the STCW. Yan po. Yun po yung nasa taas nun, STCW, lahat po ng MHEI, doon naka-abide. So, on a national level, meron po tayong tinatawag na JCMMC. Ito po ay Joint CHED Marina. So, si CHED po is Commission on Higher Education. And then, si Marina naman po is the government agency para sa mga Pilipino marino. So, nag-joint po sila. Si CHED at si Marina, sila po
ang naghihimay, kumbaga, nung STCW. Kasi kung nakita mo yung STCW, di ba, napakakapal niya. Yes. Napakadami niyang Daming laman. So, ngayon, si Ched at saka si Marina, ang trabaho po nila is himayin, alin doon yung angkop na ibigay natin dun sa kadete para i-deliver ni MHEI. Para kapag ibinigay po natin siya sa kahit nasaang school, standardized siya. Okay po. So, meron kang STCW, meron kang Ched, meron kang Marina as the other agencies. And then, you have the MHEI. Si MHEI naman po, siya ang magdi-deliver nung standard o kung ano yung curriculum na hinihingi ni Ched at saka ni STCW. Ang kinabihan naman po ni MAAP, tayo po ay ISO 21001-2018 certified. Yes. Ito po ay isang international standard organization na nagsicertify na ang quality management system ng isang educational organization ay pasok sa international standard. Okay po. So doon, si MAAP kumukuha ng kailangan ganito tayo. So lahat na nakalista kay ISO, kailangan ma-meet ni MAAP. Yes. And to meet those, syempre hindi natin magagawa yun without the help of our top management or yung ating mga leaders. Support. Yes. So with the help of course, Vice Admiral Eduardo Mar Santos, meron po tayo mga various partnerships sa shipping companies, sa mga union. Of course, AMOSUP, Yes. IMEC, IMAJ, and then mga educational materials natin from Kongsberg. Yon. So para ma-meet ni MAAP yung advanced technologies, ma-deliver natin yon sa kadete. It comes with the various of partnerships na ginagampanan ng ating mga top management. Yun siya, ma'am. Ayun. Ano nga, ma'am, na-experience ko po yung simulator. Yes. Ang ganda po niya. Hindi ka naman nalula, Pwede po, ma'am. medyo nakakahilo kasi talagang pwede mo siyang ilagay doon, let's say, kung ano bang klaseng Yung rough sea level. Oo. Is syempre pag ganun, talagang sinasadya po ng ating mga staff sa MAAP na Kasi ipa-experience masaya, diba? yung Hindi ba masaya? masaya po siya. Kasi talagang parang feel mo talagang nasa barko ka. Yes, kasama po yun sa mga advanced technologies na in-acquire para masiguro natin na ang ating mga kadete ay competent enough. Yung mga yan, ma'am, ano yan, tawag nito? Nare-request din yan ng sponsor. Yes. Kumbaga, pagka halimbawa may update sa pagbabarko or may international requirement na ibinibigay dito sa company na to or dun sa sponsor na to or hinihingi na international requirement. Again, babalikan nila tayo. Sasabihin nila sa atin na kailangan nating mag-update. So, gusto namin as a sponsor, magbigay tayo ng ganitong training. So, kami sasabihin namin, sige po, magbibigay tayo ng ganyan training, but we need equipment. Yes. So, yun, sila din ang susuporta doon para ma-meet natin talaga yung hinahanap nilang quality ng kadete. Kasi nakamangha, ma'am, yung na-try ko po yung simulator, talagang madami kang options na matatry, tapos kung ano talaga yung mga possible na pwedeng ma-experience po nila on board, pwede nyo pong i-determine doon. Pero ano pa lang yun, ma'am, siguro, roller coaster ride pa lang yun. Pag in-actual na, baka iba na. Yun, ma'am, ang itry mo. Alam po Yung sa actual na... Opo, so sasama niyo po ba kami? sa mga niyo po, Palawan. sa mga Palawan, Boracay, Batanes. ganun, Batanes. Ay, gusto ko pa matry yung Batanes. Ma'am, ano na lang siguro, mag-aeroplano ka na lang. Ay. Pwede rin namang barko. Sabihin natin, i-request natin. Wag lang pag mabagyo, mama. Ay, hindi Pero naman. paano po ba niyo na yung pag-seasickness, nalalabanan niyo? Marami po ba kayong mga seafarer na parang paano po nila sila tinitrain yung seasickness on board? Kasi Yan. parang marami po yata akong narinig na Isa yan sa mga bagay na hindi mo matitrain eh. Kung Yes. paano niya lalabanan. Pero meron silang training na tinatawag na SCRB. Kumbaga nilalagay sila sa enclosed na lifeboat, tapos i-drive nila yung lifeboat. Doon pa lang makikita mo na kung sinong mahihiluhin. okay. Pero pagdating mo sa actual na barko kasi, kapag first time, mahirap po talaga. Ang sagot lang talaga niyan, either you have the tablet, bibigyan ka ng tablet
para hindi ka mahihiluhin. Parang Bonamine. Bonamine. Ganon. Pero kapag hindi yun umubra, they suggest talaga magpahangin ka. Yes. Doon ka sa labas, magpahangin ka. Tapos true time, ma'am, talagang pipilitin mo na lang. Hindi mo pwedeng kada alo nagpapahangin ka, nagkatrabaho yung iba. 'Di ba? So pipilitin mo na lang din talaga na masanay. Sanayan na lang po. Yes po. Ganun talaga. Ayun po. Magbabatanes pa ba tayo, ma'am? Sige po. Usapan po natin mamaya. Ano naman po, ma'am, yung papel po na ginagampanan? Doon nabanggit yun na po kanina, no? Ano pa po ba yung mga pwedeng idagdag na ginagampanan ng mga shipping companies at mga organizations po sa matagumpay na pagpapatupad ng shipboard training programs po ng ating mga kadete? Okay. So, simulan po natin dun sa shipping company kung ano yung kanilang role. Other than the sponsoring, yung pag-sponsor sa mga kadete, sila din po ang actual na nagbibigay ng placement. Kumbaga sila po ang nagbibigay ng on-board experience. Sila yung magsasampa mismo dun sa kadete, which is a requirement of the CHED Marina, of course the STCW, that the cadet should complete at least 365 days of cadetship. Okay po. Na merong kinukumpletong training record book, C-project, daily journal, workbook. Lahat po yun. Kailangan niyang matapos in 365 days while on board. Kapag nasa lupa siya, hindi yun counted. So si Ched at si Marina, they have to ensure na si cadet na galing sa MHEI na to ay nakaabot doon sa kanilang requirement. Sila, Ched at Marina, sila po ang nag-audit kung tama ba ang curriculum na binibigay ni MHEI. Kung si cadet ba na lahat ng pinapagraduate nila ay pasok sa requirement bago mag-licensure. Si MHEI, again, siya ang magdi-deliver kung ano ang nire-require ng STCW. And in tailoring po ng curriculum, hand in hand yan. Again, nasabi ko na po yun kanina. Kapag kami nire-require si sponsor, tinitingnan namin kung ito bang nire-require niya ay magandang ibigay para sa lahat. O ito ba ang nire-require niya ay specific lang para dun sa type ng vessel ng bata. Ganyan. Kapag ka po maganda para sa lahat, tinatry namin na ipasok siya sa curriculum para at least maibigay na natin in a mass, panglahatan na. Kasi advancement din naman yun. Yes po. Kung for training lang, well then we have to actually hanapan sila ng date kung kailan pasok na ibigay yung training, and binibigay na po natin yun sa Amos of Training Facility or dun sa Amos of Training Center. Sila na po magdi-deliver nun. Yun po. Ayan. So, ito ma'am, ano po yung inyong mensahe tungkol sa kahalagahan ng shipboard training? At syempre magkakaroon po tayo ng first batch of graduates ng MAAP, graduating class po sa darating na May 27. Okay. So, message for the class 2025. First of all, advance congratulations on finishing your 4 years of initial hardship. Ayan. So, tapos na ang inyong cadetship, but this time, please know that it's not the end of the shipboard training. Because shipboard training never ends po. Even if you're a center field sailor or a support of the field player, the learning will never end. Yes. So with that, I would like to request it now for these cadets or this graduating class to please help educate, train, and impart knowledge and good skills, proper discipline to the trainees behind you. And let's try to make the seafaring a better workplace. Yes. 'Di ba? Para sa lahat, para hindi lang po sa Pilipinong mandaragat, in any, kahit na anong nasyon ang makasama nyo, kahit na anong gender ang makasama nyo, please help them, educate them, train them. And yun, let's make a maritime world a better place to work for. Yes. Para makauwi rin tayo lahat ng masaya, may natutunan, at ligtas. Yes, and again, advance congratulations to the class of 2025 and advance welcome to the real maritime world.
Ayan. Thank you, ma'am. Pero ito na, super last na po, no? So, may share po ba kayo na parang memorable experience nyo sa mga kadete nyo na nag-shipboard training? Briefly lang, ma'am. Ano po yung pwede nyong ma-share na experience po pwede pong while nagsusupervise kayo or parang nagpa-thank you sa inyo yung kadete nyong na-train nyo before na parang ganun po. I have one. Na-train ko siya while on a shipboard training ship. And then, it took him so long to graduate because of character. Yes. Pero hindi, may character problem si sir. Kadete siya. And then, syempre, ayaw niyang magli-lead. Sa shipboard training po kasi, on board, dun sa ating KGO, meron niyang groupings. Ito, ayaw niyang mag-lead. Sumaling. Yes. So, kailangan ko siyang pilitin na mag-lead. Meron din namang isa, ayaw niyang mag-perform. Gusto niya nanonood lang siya. While others are performing, I have to pinpoint na you do Siya it. po yung... Yes. Hindi naman ito first hand na nagpasalamat siya, but I am thankful seeing him in social media, enjoying the shipboard. Actually, officer na siya ngayon. Wow. Yes, licensed na siya. Ibang-iba na siya dun sa cadet na nakaganyan lang. Na-train niya before. Ayaw niyang pumindot. Natatakot siya eh. Baka daw something might happen. Sabi ko, hindi. Andito naman kami. We'll guide you. So, yun lang. Natutuwa ako na nakikita ko sila ngayon na finiflex yung kanilang mga na-achieve, mga napupuntahan, and sharing it on their Instagram and Facebook. Yun lang naman. Ayan, ma'am. So, I think thankful din po talaga siya sa inyo, no? Sa in-impart nyo sa Sana. Walang maiiwan. Kasama nyo kahit saan. Dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. So, ayan po, para po sa ating mga miyembro at inyong mga dependents, maaari po kayong tumawag sa AMOSUP Contact Center Lunes hanggang Biyernes. Operating hours po ay 8 a.m. hanggang 5 o'clock p.m. po. Telephone number plus 632-8527-8491 hanggang 98. Maaari rin po kayong tumawag using your mobile phones. Globe plus 63945-795-5345. At sa smart naman po ay plus 63920-437-1496. Mag-like and follow na rin po kayo at maging updated sa AMOSUP Official Facebook page at AMOSUP Official Facebook group. At mag-subscribe na rin po kayo sa AMOSUP Official YouTube channel. At para po sa mas mga detaling impormasyon tungkol po sa AMOSUP, magbisita lamang po kayo sa AMOSUP website at www.amosup.org. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aison, Mila Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, at of course, ang ating ka-AMOSUP na si Miss Shane Lontok. And syempre naman, maraming salamat po kay Miss Riza Cruz ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan ngayong araw. Sigurado po ako na yung minention niyo po kanina na kadete no, na you made the difference po sa kanyang Sana. Opo, sa kanyang journey bilang kadete at ngayong officer na po siya. Of course, sa inyong oras ma'am, sa personal po na pagtanggap ng ating imbitasyon na galing pa po kayo sa Bataan. maraming salamat po. Ayan, napakalinaw po na ang shipboard training ay hindi lang basta requirement sa pag-aaral, kundi isang napakahalagang bahagi ng paghahanda ng ating mga kadete para sa tunay po na buhay sa barko. Tulad po na sinabi natin kanina, ang Pilipino po ang number 1 seafaring sa buong mundo. Kaya mahalaga na simula pa lang mahusay na ang training at of course, ang ating napakahusay na ating mga training supervisor katulad po ni Miss Risa. Tamang asal po ang isa mga tinuturo na ating dala-dala po. Hindi lang po dito kundi definitely pag nag-onboard na po ang ating mga seafarers. Sa lahat po ng mga kadete at aspiring seafarers na nakikinig ngayon, gawin ninyong pagkakataon ng bawat training para maging mas handa kayo sa inyong paglalayag sa hinaharap. Pagbati rin muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon at hindi pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggat alas 7:30 ng gabi.
Sa ngalan po ni ating program host na si Miss Camille Simulan, ako po si Alara Sanuan at ito po ang Alagang Amo Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.